Nakakulong na si Senador Jingo Estrada matapos siya iparesto ng Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Maayos na sumama sa mga otoridad ang senador na maring iniit na inosente siya at nakaranas umano ng panggigipit. Saksi si Joseph Moro. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jingo Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 kaninang hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niyan ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gate ng senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa videong ito na ibinigay sa GMA News. You can arrest sir, right now. Sir! You can arrest. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family.
Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa New Quezon City Jail kung saan nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Saksilan, si Katrina Son. Katrina? Pia, bandang alas 8 ng gabi dumating dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Buong araw na naging mahigpit ang seguridad sa labas ng New Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas. Matapos makumpirma na dito ay kukulong si Senador Jinggoy Estrada at iba pang mga akusado ng plunder kaugnay sa mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng umano'y kickback sa mga proyekto ng DPWH. Agad na pinalibutan ng mga armadong bantay ang pasilidad. Alas 5:40 naman nang dumating ang mga sasakyan ng pulisya kabilang ang mobile ng CIDG. Sunod-sunod naman na nagdatingan ng convoy kung saan sakay si Senator Jinggoy Estrada kaninang 8:07 ng gabi. Naunang dumating ang dalawang HPG escort. Sinundan ito ng isang coaster ng PNP kung saan nakasakay ang mga police escort. Gayun din ang dalawang gray na van naman ng Sandigan Bayan, isang itim na SUV at isang puting SUV. Pinapasok sa loob ng pangalawang gate ng New Quezon City Jail Male Dormitory ang 4 na sasakyan habang ang puting SUV na iwan sa labas ng pangalawang gate. 8:25 naman ng gabi nagsialisa ng mga sasakyang pinaniniwala ang naghatid sa senador. At Pia, sa mga oras naman na ito ay mahigpit pa rin ang seguridad na ipinapatupad dito nga sa pasilidad. At yan na muna ang latest mula rito. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Dalawa pang bangkay ang nakuha ng mga rescuers sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga ngayong araw. Na-recover ang mabangkay sa Quadrant 2 ng Gumuhong Gusali. Kasalukuyang pinoproseso ang mga labi para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, 13 na ang bangkay na na-recover ng mga otoridad. Itong biktima ang patuloy pang hinahanap. Nagtamo ng first-degree burn ang isang sanggol at 2 niyang kaanak nang tamaan ng kidlat habang sakay ng bangka sa Masbate City. Ang kwento ng kapatid na isa sa mga biktima, pauwi at malapit na sa Tubungan Port. Ang 3 nang biglang sumama ang panahon. At sa gitna ng malakas na hangin at ulan, direktang tinamaan umano ng kidlat ang hawak ng payong na isang babaeng biktima habang karga ang anak na 8 buwang gulang lang. Nakidlatan din ang lalaking kasama nila. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Naharap sa reklamong kriminal at suspendido ang lisensya ng isang TNVS driver na inaresto sa Rizal. Sinuntok kasi niya ang isang senior citizen na TNVS driver din. Saksi, si James Agustin. Masdan ng isang SUV sa bahaging ito ng 20th Avenue sa Quezon City bandang alas 11 ng umaga noong May 28. Bahagya itong umatras. Sa muling pag-usad, huminto ito at bumaba ang driver. Nilapitan ng SUV driver ang kotse at kinumpronta ang driver nito. Sa malapitang video, makikita ang SUV driver na hinampas ang salamin ng kotse. Doon na ibinaba ng driver ng kotse ang salamin ng bintana. Paalis na sana ang SUV driver pero muli siyang bumalik at 2 beses sinuntok ang driver ng kotse. Sir, wag kayo manakit! Akma pang susuntok ulit ang SUV driver. Kuha ang video ng pasahero ng kotse na minamaneho ng isang TNVS driver. Nahagip ang plate number ng SUV na naging susi para matunto ng driver. Sa follow-up operation ng pulisya sa Rizal, naaresto ang 53 taong gulang na driver ng SUV na napag-alaman ng isa rin palang TNVS driver. Agad tayong nakipag-coordinate sa Land Transportation Office at na-verify natin kung sino yung registered owner. Si registered owner ang pamangkin. Tapos yung uncle niya yung gumagamit at nagninegosyo ng sasakyan,
Yung driver niya, yun yung naka-road rage nitong biktima natin. Ayon sa pulisya, nagtamo ng sugat sa labi ang 73 taong gulang na driver ng kotse. Ang pinag-ugatan ng away, gitgitan sa kalsada ng dalawang motorista. Itong SUV ay kinat itong sedan. So, nagkaroon ng sigawan, nagmurahan, until itong driver ng SUV bumaba. At pagbaba niya, in-approach niya itong driver ng sedan at hinampas niya yung bintana nung sedan. Depensa ng SUV driver, una siyang ginitgit ng kotse. Aminado siyang nasaktan niya ang driver ng kotse. Sabi ko po sa kanya, hindi po maganda yung ginawa niya. Dahil nanggigit-git po siya na nasa kanan side po ako, siya pumapasok sa alanganing. Sa ngayon po sir, pinagsisisihan ko rin po yung mga nakasalanan na ginawa ko po. Dahil alam ko po yung mali rin yung ginawa ko. So, humingi rin po ako ng tawad sa kanyang pamilya at saka sa mga taong nanonood na nagagalit sa akin. Nasampa na ang SUV driver ng mga reklamong slight physical injury at unjust vexation. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver sa loob ng 70 araw. Naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng sasakyan. Kailangan nilang humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office bukas, alas 3 ng hapon. Maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong pikon sa kalsada at huwag natin pairalin yung ego at init ng ulo. Lahat naman po ay nadadaan sa pagiging mahinahon. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Tinawag ng minorya na pamboboykot ang ginawa ng mayorya na hindi pagsipot sa sesyon ng Senado kanina. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Alas 5 ng hapon dapat magsisimula ang sesyon ng Senado kanina. Pero bandang alas 5:30 na ng hapon, wala pa ring miyembro ng mayorya na nagpakita sa Senate floor. We're waiting lang, hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Bago ito, sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada patungong Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder. Kinausap ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala anyang pasabi kung darating o hindi ang mayorya. Ayon kay Zubiri at Senador Kiko Pangilinan, maghihintay ang minorya. Pero paliwanag din nila, may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi maaksyonan. Meron din kaming dalawang third reading kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Ang mahalaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila. Pero sa huli, wala pa rin sumipot ng taga-mayorya kaya hindi natuloy ang sesyon. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, magkakaroon ng caucus ang minorya. Magkakaukus kami. Hindi pa may majority, sir. Wala pong sinabi yung majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. Bandang alas 6:30 ng gabi, nag-post si Cayetano sa kanyang Facebook page ng mensahe para sa minorya. Ayon kay Cayetano, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno at hindi raw premyo para angkinin ng kahit sino. Binigyan din daw yan ng nangyari ngayong araw sa isa nilang kapwa senador. May hindi pagkakasunduman daw sila sa minorya, dapat daw ay Senado mismo ang magresolba nito. Sumasagot daw ang Senado sa Diyos, sa taong bayan, at hindi sa kung sino man sa labas ng institusyon. Tanong ni Cayetano sa minorya, maninindigan daw ba sila para sa independence ng Senado? Hindi doon sa statement ni Senator Alan sa social media. Well, if you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's never happened, ha? 14 years ako sa Senado. Ngayon pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, papasok pa rin ang minority senators bukas.
Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Kung may balak silang i-boycott ng Senado, sila lang. So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority? Parang ganun yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw we have to show independence sa Senate, ng Senate daw. Ano independence pinag-sabi niya? Pasado alas 7 ng gabi, pumasok muli ang minority senators sa session hall at pinakanta ang guest choir ng Lupang Hinirang at isa pang awitin. Pero dahil walang quorum, tuluyan na ring umalis ang mga senador ng minorya matapos nito. Sa isang joint statement, iginiit ng minorya na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo raw ito dapat gawin. Giit pa ng minorya, walang katotohanan na tungkol ito sa Senate independence, kundi tungkol sa rule of law, public accountability at lawful process sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng kung sino mang senador, block o presiding officer. Kino-question na raw ba ni Cayetano ang rule of law? Ang gusto raw ng mayorya ay sumama ang minorya sa boycott at gamitin ng minority para manatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na test of numbers sa floor. Sir, sa may paglabag, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sinisikap naming makuha ang pahayag ni Senate President Cayetano. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nauwi sa habulan at pagpapaputok ng improvised na baril ang away ng magkapatid at isang jeepney driver sa Sampaloc, Maynila. May bitbit na itak ang jeepney driver habang hinahabol ang magkapatid. Ating saksihan. Pasado alas 6 ng gabi noong May 28, dumating ang isang motorsiklo at tumigil sa gitna ng San Agustin Street sa barangay 540, Sampaloc, Maynila. Bumaba ang mga sakay ng motor na napag-alamang magkapatid ayon sa barangay. Ang rider na si Alias Gary may kinuha sa compartment ng motor. Ano lang po siya, yung parang stick na matalas. Parang kahoy lang po siya. Depensa ko lang po yung kasi once na dumaan kami doon, hindi po namin masasabi kung ano mangyayari. Naglakad sila papunta sa harap ng isang bahay at tila may nagkasagutan mula sa loob. Maya-maya pa, tumakbo ang magkapatid. Hinahabol pala sila ng nakaalitang si Alias Tonyo na isang tsuper ng jeep na may bitbit na itak. Bumunot ng or kumuha siya ng parang patalim or weapon sa kanyang motor. Sinugod si jeepney driver. Si jeepney driver naman umatras, pumasok sa bahay. Paglabas may dalang itak. Nang hindi mahabol ang magkapatid, pinagtataga ni Alias Tonyo ang naiwang motorsiklo. Lumabas din ang kapatid ni Alias Tonyo na may dalang pamalo. Ang magkapatid tumakbo pa uwi, pero bumalik kalauna na may dalang improvised na baril. Nadulas pa sa kamamadali ang kapatid ni Alias Gary. Bumalik sila sa bahay din, kumuha na kaagad yung tinatago nilang pengan. Then nagpaputok sa area. Fortunately naman, wala namang tinamaan dun sa area. Pero still, mali pa rin kasi siyempre nagpaputok. Nag-create ng takot dun sa lugar. Rumespondi kalauna ng barangay at pulis. Inaresto sina Alias Gary at Alias Tonyo. Base sa investigasyon, ang pinag-ugatan umano ng gulo, away kalsada sa pagitan ni Alias Tonyo at ang kapatid ni Alias Gary. Ang pinagsimulan lang is yabangan lang, nakatitigil lang na hindi maayos. So, parang nagkainitan, nagkasama na loob. Hangasan lang sa kalsada. Nagkaroon kami ng alin ng konting salitaan. Dahil po sa nahirapan po sila pumasok sa kalye po namin. Rumesbak lang umano si Alias Gary para sa kapatid niya. Kung pag sa pagpamilya mo, lahat gagawin mo. Reklamong malicious mischief at grave threats ang isinampa laban kay Alias Tonyo. Illegal possession of firearms, indiscriminate discharge of firearms at alarms and scandals naman ang kinakaharap na reklamo ni Alias Gary. Pareho silang nakapiit ngayon sa Sampaloc Police Station. Hindi na sinampahan ng reklamo ang kapatid nila. Hanggat maaari, sa alang-alang natin yung ating buhay at saka yung safety natin. Hanggat maaari, huwag natin idaan sa init ng ulo. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.